All set na ang PNP para tiyakin ang kaligtasan sa Traslasyon 2026. Ayon sa PNP, mahigit kumulang 15,000 kapulisan ang ide-deploy sa Biyernes, January 9. Bukod pa raw yan sa mga tauhang ipapakalat ng ibang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaayusan sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto. Kaugnay niyan, makakausap po natin si MPD spokesperson Major Philip Ines. Magandang gabi po, Major. Yes, Sir Greg, isang mapagpala at kalmadong gabi po. Galing din po sa mga nakatugaygay sa inyo ngayon. Well, kukumustahin ko po muna yung security preparations nyo para sa big day natin sa January 9. Yes, Sir Greg, all is set na ito. Pero ganun pa man, hindi po tayo nagiging kampante rito. May mga gagawin pa rin po tayo ng mga coordinating meeting. Magkakaroon po tayo bukas ng umaga ng final walkthrough. Magsisimula po yan sa grandstand at titignan pa po natin kung meron pa po tayo makikita na mga dapat natin i-adjust. Pero sabi nga po natin dito, all is set na po ito. Mahigit kumulang 15,000 PNP personnel po ang ating pong gagamitin dito para maging persa po natin sa pagbabantay dito sa nasabing activity. Well, last year po, inabot ng more than 20 hours yung prosesyon at according sa numbers ng Quiapo Church, over 8 million ang sumama. Are we expecting more to participate sa traslasyon? Tama kayo, Sir Greg. Inaasahan natin yan na marami ang magpa-participate na ating mga deboto, yung mga kababayan natin. At ganun pa man, sabi nga natin, yung haba ng ating posisyon, humaba, umigsi ang sa atin dito, mailatag natin ng tama yung seguridad para maitawid natin ng maayos itong Xusta Sereno 2026. You were talking about 15,000 policemen na magbabantay sa seguridad. But in the previous years, may nakikita po kasi tayo mga pulis na nakapaligid doon sa mismong andas ng Nazareno. Ganun pa rin po ba yung setup? Ganun ba yung makikita natin? May mga ganun pa rin tayo makikita dyan, Sir Greg. Kasama ito sa ating mga nilalatag na security measure. Yung mga pulis natin dyan, hindi lamang manggagaling yan sa Metro Manila, kundi may mga galing tayo dyan sa Region 3, Region 4A, para tulungan tayo na mabantayan natin yung seguridad ng nasabing activity. At marami rin tayo mga nakalatag pa na gagawin dyan pagdating ng January 7, meron tayong set-up ceremony sa Crino Grandstand. At yun ang mga inaasahan natin, mga activities natin ngayon. Kumbaga may augmentation forces naman po pala galing sa mga nearby regions ng Metro Manila. So what are the things na pinaghahandaan nyo po? Ano bang mga senaryo ito? Mga possible security threats na binabantayan ng mga pulis? And baka pwede nyo na rin sabihin sa amin kung may nakikita ba tayong actual security threats sa araw ng fiesta? Sabi ko nga po, hindi dapat tayo maging kumpiyansa. Wala po tayo natatanggap na seryosong banta. Ganun pa man po, kung meron man po tayo matatanggap, pagkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment tungkol po dito. At ang sa atin lang, pakiusap natin sa ating mga kababayan at yung mga deboto po, nakikiusap po ang pamunuan ng Manila Police District at hindi lamang po yung pamunuan po ng Philippine National Police na sumunod po tayo sa mga tagubilin na simbahan at ang ating otoridad. Nandiyan po ang presensya ng mga pulis para po bantayan po yung seguridad at mapanatili po natin kalmado, payapa at maitawid po natin itong activities na to ng maayos. Ano po yung mga dapat paghandaan ng mga sasama, mga deboto? May mga bawal ba, hindi bawal dalhin? Are you allowing them to bring bags among others? Yes, Sir Greg, may mga public advisory na tayo na maaga nating ipinost sa ating social media account. Maganda yung koordinasyon natin sa simbahan at kung ano yung mga dapat malaman nating mga kababayan, nagkakaroon tayo ng koordinasyon dyan. Panawagan natin sa ating mga kababayan kung kayo po ay sasama dito sa ating traslasyon, nakikiusap po kami. Kung maaari po yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga senior citizen na po natin, huwag na po kayong sumama doon sa actual nating posisyon. Meron naman po tayong live stream dyan, manood na lang po kayo. At doon naman po sa mga kababayan natin na sasama dyan at pupunta at pakikiisa po dyan, pagdala po kayo ng tubig at tuminom kayo maraming tubig at meron po tayong mga tagubilin dyan. Ang sa atin po dito, sumunod lang po kayo doon sa mga tagubilin natin. Pinapaalalahanan po natin na bawal po magdala ng anything na mga maaaring makasakit yan. Bawal din po magdala ng mga bag at kung hindi maiiwasan po magdala ng bag, yung mga transparent lamang po
At yun po, marami pa tayong mga tagubilin tungkol po dyan. Sa report po nung kasamahan naming si Pierre Pastor kanina, may 4 na intersection, 4 na area na isasara sa mga deboto habang hindi pa dumadaan yung mga yung andas mismo ng Poong Nazareno. How will you ensure, Major, na hindi makakalapit yung mga deboto doon? Kasi ang kultura dyan ng mga sumasama talagang kukuyog sila habang paparating yung andas. How are we going to make sure na talagang maisasara natin yung totally sa mga deboto? Yes, Sir Greg, yung ating koordinasyon sa mga ihos ng simbahan at tuloy-tuloy natin ginagawa yan. Ang sa atin lang dito, maganda yung ating usapan, maganda yung ating agreement at nailalatag natin ng maayos. Kaya nga sinabi ko nga kanina, tuloy-tuloy yung ginagawa natin mga pagkilos, yung iba pa nating mga activity para ma-plansya natin lahat ito. Sabi nga, all is set na ito, pero sabi ko, hindi dapat tayo maging kumpiyansa. At siyempre, itong lahat na ito, magtatagumpay ito kung makikiisa yung ating mga deboto, makikipag-cooperate doon sa ating mga panawagan. Ito'y para sa kanila, para maging maayos yung ating magiging prosesyon. Okay, how about yung sa health po, yung hindi naman naiiwasang may hinihimatay? Are we going to have standby ambulances, mga health stations para sa kanila? Yes, totoo po yan. May mga ganun po tayong mga nilatag dyan at all set po yan. May mga katulong po tayo ng ating MDRRMO at iba pang ating mga medical team na nandyan. Doon po sa lugar na yan, yung pag-ikot ng ating andas, meron po tayong mga segment dyan. 12 segment po yan. Lahat po ng segment, may mga team po tayo, medical team at saka yung other pa pong mga emergency personnel na naandun. Lahat po yan nakalatag na, pati yung mga evacuation area natin, tinitingnan natin yan. Yung mga malalapit na ospital, tinitingnan din po natin yan kung sakali po. At sabi ko nga, Sir Greg, yan po ay matagal na nating pinapagandaan at taon-taon po ginagawa natin ito. Kaya dapat po wala pong puwang na magkamali tayo sa paglalatag ng seguridad. Alright, maraming salamat po, Major Philip Ines ng MPD. Yes, sir. Maraming salamat po at magandang gabi po.